And yes, ako ay nagbabalik. Hindi na sa Saudi, kundi dito na sa Greenland. So, this is Saudi Pinay again at nagbabalik sa inyo para maghatid ng mga kwento ng aking buhay dito sa Greenland. Simulan natin ang ating kwento dito. Ako nga po pala ay galing sa Saudi at nagtrabaho ako ng almost 4 years doon bago ako mapunta dito or malipat sa Greenland. Ako nga po pala ay isang waitress sa Saudi bago ako malipat dito sa Greenland. Hindi ko po talaga linyahan ang paggawa ng kape, pero since nung ako ay dumating sa Saudi, natutunan ko na lang po talaga gumawa ng kape dahil nga kami all around nagiging barista, nagiging waitress, cashier, at minsan pa ay nagiging bangkete. Kung halimbawa marami po talaga ang aming mga event at hindi kinakaya ng aming mga staff, kami po ay lumalabas sa aming outlet at nagbabackup po kami kung saan ang kailangan ng tao. Kaya yun po talaga ang nature ng trabaho namin sa Saudi at hindi po kami marunong magreklamo sa aming mga manager dahil nga trabaho talaga ang ipinunta namin dito sa abroad. Sobrang napaka-blessed nga po namin dahil nga may mga trabaho kami, samantala yung mga professional at graduate at minsan may mga license pa, sila po ay tambay sa Pilipinas at wala pong nahahanap na trabaho. Kaya pagpunta namin dito, hindi po talaga kami nagreklamo o walang reklamo na alam kami dito. At dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, hanggang ngayon hindi pa po nagsisingkin sa utak ko na nandito na po ako sa Greenland. At yes, umalis nga po pala ako ng Saudi at nag-transfer or nag-cross country dito sa Greenland. Sinimulan ko po ang aking paglalakbay noong December 1 ang aking journey papunta dito sa Greenland. Ako po ay nag-stop over sa Netherlands, Amsterdam, at yes, 5 oras lang po ang aking stop over doon at bumiretso na ako sa Denmark. Doon sa Denmark, kailangan ko mag-stay ng overnight dahil nga ako ay may Schengen visa bago ako makarating dito sa Greenland. At nang dahil nga katapos lang din ng round trip travel ng aking boss, kami po ay nagsabay na sa isang hotel. So, nauna lang siya ng saglit doon sa hotel na aming inupahan at ako ay sumunod na. Pagkagaling ko, paglabas ko sa airport, nag-connect muna ako ng wifi ko doon sa airport para makipag-communicate sa aking boss. At yes, nag-send na nga siya ng message sa akin na sabi niya, paglabas mo ng airport, sumakay ka lang ng taxi at ibigay mo lang yung direction sa kanya. At pinakita ko nga sa taxi driver yung aking direction or ang aking hotel at yes, doon naman niya ako hinatid mismo sa hotel na aming upahan. Pagdating ko sa hotel, nandyan na po sa baba ang aking boss, nag-aantay na sa akin at sinundo niya ako para tulungan ako pagbitbit ng aking mga bagahe. Nakarating na nga ako sa kwarto ng ang hotel na aming inupahan at yes, dahan-dahan akong umupo dahil sa sobrang pagod sa aking biyahe. Pagkatapos niya nang sabi sa akin ng aking boss na magpahinga muna ako saglit at kami po ay lalabas para kami ay kumain ng aming hapunan. At yes, dahil nga gabi na nung dumating ako doon sa Denmark. Pagkatapos noon, kami nga po pala ay lumakad na at yes, nagpunta muna kami sa mall at para kumain doon sa loob ng restaurant. Sobrang nakaka-amaze po talaga. Pagdating namin sa mall, nag-order na yung aking boss at yes, nag-order kami ng isang pizza at isang pasta. Alam mo ba na sabi ko sa aking boss na nasaan yung plato nila? Sabi ng boss ko, walang plato at hindi uso dito ang plato. Ang ibibigay lang pala sa iyo talaga is cutleries at ikaw nang bahala kumain dyan sa pinaglagyan ng pagkain o sinerve nilang pagkain. Kaya sobrang nakakapagtaka at sobrang nakakapanibago talaga para sa akin. At dahil nga first time ko makapag-dine in sa isang restaurant na hindi nagbibigay ng plato. Pero siguro kung magbibigay naman sila ng plato kung ikaw ay magre-request para sa iyong pagkain. Nung matapos na nga kami maghapunan, kami po ay umakyat sa taas ng mall at doon kami nagtingin-tingin ng mga damit dahil nga gusto din naman ng aking boss na mag-window shopping. Pero sa totoo lang talaga napagod na ako, pero syempre kasama ko ang aking boss kaya gorat lang kaming dalawa. Ayun, pagkatapos namin mag-window shopping, bumaba na kami at naglibot-libot kami sa Denmark. Doon talaga mismo sa pinaka-city ng Denmark, sobrang daming tao at sobrang daming turista po talaga at wala kang makikitang mga taong pakalat-kalat doon. Kailangan talaga siguro na lahat sila ay may trabaho doon dahil nga sa sobrang busy ng mga lugar na yun at parang lahat sila ay may trabaho at lahat sila mga busy sa kanilang buhay-buhay. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa mga ugali ng mga tao dito sa Europe ay sobrang napaka-cool po nila at parang hindi po sila marunong magalit sa mga tao or sa kanilang mga kapwa. Dahil nga yung mga mukha pa lang nila kung titigan mo parang sobrang napaka-peaceful po ng kanilang mga mukha. At hindi ka po talaga matatakot sa kanila dahil sobrang napaka-approachable po nila. Dati nga nung dumating ako sa Denmark sa airport, sabi ng aking madam na sumakay ka lang ng taxi papunta dito sa hotel. Tapos sumakay naman ako at syempre medyo kinabahan ako pero hindi po talaga, biglang nawala yung kaba ko nung parang na-feel ko na sobrang respetado ng tao, ng driver na aking sinakyan at hinatid po talaga ako sa eksaktong location ng aking hotel na pagtutunguhan.
At dahil nga sobrang namiss ko talaga mag-edit ng aking mga vlog, kaya ngayon pinagporsigihan ko po talaga na matapos itong aking first video dito sa Greenland na aking i-upload. Dahil nga sobrang nakakamiss din talaga mag-upload at para din po ma-update ko kayo sa aking buhay dito sa Greenland pagdating ko. At yes, don't forget to like, follow, and share sa aking YouTube channel dahil doon po ako mag-update palagi. And yes, this is Saudi Pinay in Greenland. See you for my next vlog. Bye-bye!